Bakit ang sola scriptura ay essential? Yeah. Number one, it guard against false teaching. Kasi pag hindi ka sola scriptura ka, total scriptura, prima scriptura, may tendency pumasok ang mga false teaching. That's why hindi nagkakaisa ang Christianity. Tanong ang mga Muslim, kung Bible isa, bakit maraming Kristiyano, iba-iba? Ang may problema dyan kasi may 4 silang view sa scripture. Sana kung sola scriptura lang, hindi magkakaroon ng problema. Number 2, bakit essential po ang sola scriptura? It keeps leaders and doctrines accountable. Ibig sabihin, hindi basta-basta magtuturo ang sino mang mga pastor, mga founder na itong tamang turo. Kailangan may turo niya sa scripture kung ano talaga ang turo at may basehan ba talaga yung kanyang tinuturo. Number 3, why sola scriptura is essential? It unites Christians and clear gospel truths. Totoo naman. Totoo naman. Mababawasan yung mga kulto. Mababawasan yung lalabas sa church tapos magtatayo ng doktrina na tao pa rin si Kristo, hindi man lang kinilalang Trinity. Kasi nga, solo scriptura. It doesn't care about the historic deeds at belief ng Christianity. And lastly, why sola scriptura is essential, it protects from cultic authorities and extra-biblical vision. Dapat kung mga mahal nating Adventist, kung kanilang binabasa lang yung second, binasa natin kanina, all scripture is inspired by God and it makes man complete, fully equipped for man's work, for God's work. Complete. Pag sinabing complete, hindi mo na kailangan ng extra-biblical writings. Hindi mo na kailangan si Ellen White. Hindi mo na kailangan yung mga writings niya. Kaso may writings niya. Kaya kahit maging sa isang organisasyon ng Seventh-day Adventist, watak-watak sila. Hindi na guarantee ng inspiration kuno ni Ellen White yung pagiging unity, magkaisa sa turo ng Adventist. Ang dami ilang options. So, how this help SDA understand what true sola scriptura is? Itong ating discussion. Number 1, SDA's claim sola scriptura, but in practice, sa totoong buhay, in reality, as we witness sa tagal ng panahon natin nasa loob tayo niya, they practice prima scriptura. Primary, ang Bible primary lang, pero si Ellen White, secondary authority, continuing source of authority. So, hindi kayo sola scriptura. You are prima scriptura. Kasi bukod sa Bible na inspired, meron pa kayong another inspired writing, which is Ellen White. Number 2, ang SDA nakiklaim na sola scriptura, but in practice, sola scriptura. Bakit? Nire-reject niyo yung Protestant theology throughout history. No? Sinasabi nila kami po ay continuation ng mga reformers, hindi totoo yan. Salita lang yan. Pero totoo niyan, you reject the theology, the church councils, yung creeds ng Christianity. Kaya kung ano-anong turo niyo tuloy tungkol kay Kristo, sa Trinity, hindi kayo nagkakaisa. Yan ang problema. And ito pa, pangatlo. As they claim they are sola scriptura, but in practice, total scriptura sila. Now, although they consider Old and New Testament, but they ignore the progressive fulfillment of the Old Testament, of the law in Christ. Yun ang problema. Hindi sila maingat doon sa bagay niyan. Hindi nila kinoconsider ang proper hermeneutics na ang New Testament ay sinulat para i-interpret ang Old Testament. Ang ginagawa ng ating dating religion, pupulot doon, Leviticus 11, Deuteronomy 14, bawal kumain ng baboy. O ito, bawal kumain ng baboy, sabi ng Bible. Hindi man lang inaalam kung anong interpretasyon ng New Testament at ng mga apostol doon. No? Pati Sabat, as is, ikapitong araw, nililiteral. Pero pagka ito'y pinilter out mo under the New Covenant lens, itong 7th day ay temporary. And the fulfillment of Jesus Christ. Ganun sana ang understanding. And then, example, ito nga. Example ng nakita natin sa Adventist. Investigative judgment, walang basis sa Bible. Alam niya na marami Adventist, kaya maraming umalis na dyan. Galing lang ito kay Ellen G. White sa mga vision niya. Hindi sa scripture.
Kaya ano itong nangyayari? Di may second authority sila. Hindi talaga sila sola scriptura. Hindi talaga Bible ang final authority. Pero kung Bible lamang ang final authority nila, they don't believe. They will not accept the doctrine of investigative judgment. No? Iba yung sinasabi nyo, iba yung practice nyo. Tapos yung mandatory Sabbath law, you misapply the Old Covenant. Niliteral nyo ang pagtupad ng Ten Commandments without considering the interpretation of the New Testament. Kaya nangyari. So ang panawagan natin, kahit yung mga kaibigan SDA, we need to test everyone's claim by Scripture alone. Maraming gumawa niya na Adventist. At nung natest sila, maraming nakita silang mali na out of the Scripture, they will left out of the Adventism. Kagaya natin, umalis tayo dahil na-test natin sa element. Ba't yung iba, tinetest nila? Andun pa rin. Kasi nga, mali yung kanilang hermeneutic. Si Ellen White ay lesser light, bringing us to the greater light. Parehong light, mas maliit lang isa sa mas malaking light na Bible. Na kung titignan natin, ilang beses natin sinasabi pa ulit-ulit, ang greater light, hindi na kailangan ng lesser light. Kaya nga greater eh. Kahit naman sa totoong buhay, pag ang greater light, mas malinaw yung ilaw nung isa, maliit yung ilaw, matatakpan yung matatabunan. Ang lesser light, hindi makapagdadagdag ng linaw sa greater light. Kaya nga greater light. And number 2, recognize the sufficiency of Christ's finished work at the cross. Yan po ang solusyon sa problema. Para hindi na po kayo magkagulo-gulo at magkaroon kayo ng assurance ng kaligtasan. Ito ino-offer namin, hindi makakasama sa inyo ito. Buti kung makakasama sa inyo, mamamatay yung mga anak nyo. Hindi, mabubuhay nga kayo. Kasi kami nakaranas ni Brother Toto ng buhay na walang hanggan. Abundant life in Christ. Hindi kami madamot. The fact is, ito nga, pinipilit namin ituro kung saan nagkamali, kung anong view sa Scripture, para din mabuksan ang isip nyo. Oo nga, no? Sapat na ginawa pala ni Kristo. Number 3, the Adventists, you need to embrace the freedom in the New Covenant. Galatians 5:1, di ba? Meron ka ng freedom in Christ. Wala ka nang iisipin na natupad ko na ba, nasunod ko ba, ilang percentage na ba ang righteousness ko, ilang percent ko na bang natutupad ang kautusan. Hindi ka na magkakalculate. You don't need to calculate. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. You only have to put your trust in the righteousness of Christ without your own works. And lastly, return to the gospel-centered, Bible-based Christianity. Yan ang panawagan natin sa mga mahal nating mga Adventists. Nabanggit natin na ang mga Adventists ay guilty po sa sola scriptura. Kaya alam mo si William Miller, ang simula ng Adventism, sola scriptura si William Miller eh. Nagbasa lang ng Book of Daniel, kumuha ng concordance, yun, nag-interpret na siya. Solo scriptura si William Miller, hindi sola. Unfortunately, Baptist pa naman siya. Dapat naintindihan niya kung ano yung sola scriptura. But ang in-apply niya, sola scriptura. Uy, ang liwanag, ako lang ang pinakitaan nito. Binakapanamian ni Ellen White, may mga kasamang anghel. Si William Miller, denied siya to understand. Pero, Daniel 8:14. Comment ko lang dun kay William Miller kung talagang yun nga, nakita niya yung light doon sa investigative judgment, yung 1844, according to Ellen G. White, hindi siya sana bubalik na lang sa pagiging Baptist, di ba? Pero, di ba, alam niya na maraming followers siya. Kasali na doon sila James White, sila Ellen G. White. So, bakit ganon na hindi siya naakit doon sa grupo nila Ellen G. White? Na siya mismo yung nagpakita ng Daniel and Revelation. Hindi siya, kumbaga, hindi siya nag-buy-in doon sa vision ni Hiram Edson, hindi ba? Bakit? So kasi nga, I think natauhan siya. Akin lang to, so people can take this with a grain of salt. Natauhan siya, napaliwanag sa kanya yung sola scriptura, at naintindihan niya siguro ang approach niya is siya lang mag-isa, kumuha siya ng concordance, tapos gumawa na siya ng kwento based on dun sa kanyang pagkaintindi, so solo scriptura.
Pero Mm. humanga naman ako dun sa tao kasi nilunok niya yung pride niya. Yeah, Na inamin yun niya ang kasi na maganda. nagkamali siya eh. Umiral pala yung pagiging So, Baptist niya. umiral yung pagiging Baptist niya. Yung humility, I mean, hindi ganun Humility. kadali. Naging pastor pa rin siya ulit, eh, di ba? Naging Nagpatuloy pastor, siya. yes, yeah. Maraming Yeah. nag-fall away doon sa kanyang sinimulan. Pero hindi na tinag or hindi na tigilan yung kanyang puso para sa Panginoon na patuloy Yeah. siyang mag-proclaim ng ebanghelyo kasi ang Yes. history naman ni William Miller ay nagpatuloy pa rin siya ng pagiging pastor. Mm. Yeah, na Na kumbaga nawala na parang nga yung ang credibility niya. weakness lang niya, nawala yung credibility niya. Pero Ang weakness lang niya, yun nga, solo escritura ang kanyang in-apply dun oo, sa Daniel, sa 'no? kanyang pag-interpret, di ba? Oo, pero sana kung siya ay sola escritura, Hindi inunawa siya niya ano sana ba nagkaganon, interpretation no? ng mga early fathers ng early church dito sa Daniel 8:14, maunawaan niya na hindi sila nakarating sa ganung interpretation na it is Oo. referring to Antiochus Epiphanes. Kung nabasa lang niya kay Josephus, na kinuwento ni Josephus na yung nangyari sa Israel noon ng Antiochus Epiphanes, ay katuparan nung Daniel 8, siya mismo nagsabi. Hindi sana siya magkakamali, no? Hindi sana niya Mm. i-apply yung 8:14 sa heavenly sanctuary. Sa Heavenly Yan po Sanctuary. ang kaagihan ng sola scriptura. You consider the church father, you consider the wisdom of the early Christians, church history. Napakaganda Mm. po. Maiwasan sana yung mga heresy. Ito pa, ang guilty ang Adventist sa ating pinag-usapan, yung isa pang weak na stand, yung prima scriptura. Kagaya ng mga Roman Catholic Church, the Catholic Mm. Church believe in the scripture pero primary lang siya. May secondary Mm. authority pa ang Catholic, which is tradition. The same with the Seventh-day Adventists, they believe in the Bible. Okay lang. Pero primary ang scripture. Pero ang may Ang last say si scripture. Ellen White eh. May Pero last last say say, si Ellen tapos, White pa rin. hindi, at saka ano, hindi ba, there are two other authorities. The General Oh, Conference General Conference. in Ito lang, session. last day, Itong nung nakaraan. last day nila ngayon, the General Conference in session, at saka yung si Ellen G. White. So these are the two Yes. authorities ng SDA. And maraming SDAs Yes. hindi alam 'yon. Yeah, Oo, hindi ba? tama. Mga pati apologists hindi nila alam na, Yan. Oo. hindi ba, that the two authorities aside from scripture is General Conference in Ellen White. session and Ellen G. White. Grabe, no? I hope, Mm. mga kapatid na Adventist, concern lang po kami sa danger. Dangerous yun eh. Itong ating Mm. diniscuss na ito, this is dangerous. Sola Scriptura is dangerous. Yung total, I'm talking about total Scriptura. Yung progressive revelation, tsaka yung lens ng New Testament to interpret Mm. the Old Covenant. Nami-misuse eh. So Nami-misuse. itong tatlong No? to may prone to abuse. Yes, from to abuse. Misuse And, and abuse. nakakalungkot. Nakakalungkot, Mm. lahat ng traits na ito, nakita natin sa Seventh-day Adventist Church. Mm. So, Upon ipag-pray natin na investigation. sana itong bagong presidente I na doubt. si Collor, Seventh-day Adventist, linawin ang I kanyang puso na well, you have to makita pray niya yung about distinction. that. Oo. Pero I Makita niya doubt. yung distinction. Alam niyo Siyempre. bakit why I say I doubt? Bakit nga pala? Oo. Yeah. Well, it goes because of the monetary value of the equity, yung ano ng ano eh, yung brand SDA eh. Malaki ang monetary value eh. Okay, Uh, sabagay. Totoo. you know, churches are driven by tithes and offerings, eh, That's 'di ba? true. So tithes Mm-mm. and offerings are what powers itong ang mga mega church na to. I consider SDA as a mega church kasi nga having such an Malaki. infrastructure in financial status and yun nga yung Ellen G. White Estate having all these publications. So if they can afford to publish a billion books of the great controversy, that requires a lot of financing. And malakas sila sa tithes and offerings because they control a lot of churches worldwide. They have Amen. hospitals
And they have a lot of recipients din sila ng mga foundations, yung mga donations. And of course, they have a lot of doctors and nurses who earn a lot of money. So I doubt it if they will change their position kasi sayang. A lot of pastors Yeah. are receiving their retirement Yeah. pay from itong mga Only church. God can deal with them. Well, Only God can deal with that's them. why I would agree probably Only God can in deal with them. prayer. Dun sa Pero prayer na lang ako mag-agree. individually, nakikita ko naman, Brother Toto, kumikilos ang biyaya ng Diyos inside the Seventh-day Adventist Church. Kasi Mm. tuloy-tuloy nang dumadami ang umaalis na tatauhan. Yan Well, na lang for every siguro 10, ang sabi sagot sa nga, ating prayer. for every 10 na nabibinyagan, 5 daw ang umaalis. O, di ba? From 1960s hanggang ngayon, Yeah, for gaano every 10 karami? na nabibinyagan, Every 10, 5 di ang ba? umaalis. So, Grabe, you cannot kalahati, sustain kasi 50%. may mga tumatanda, may Kaya namamatay. nga, So, if 50% ang what is, let's say, considered to be new members and 50% get out, hindi sustainable kasi nga as tumatanda, yun nga, ang members at kaya, namamatay, hindi siya sustainable. So, only time will tell. And kaya, I think I will oh, agree dun sa prayer mo na sana yes, mabago yung puso ng namumuno. And namumuno. ito nga sa inyong application, these are the things that our friends need Yeah, to know. at sa ating conclusion, Sola Scriptura is the biblical historic Christian position. It protects the gospel, keeps the church accountable. True for all believers, including our SDA friends. Tandaan natin, Sola Scriptura, among the four na ating diniscuss, ang pinaka-safe as historic Christian position. It protects the gospel, kaya ang gospel nanatili hanggang ngayon. And it keeps the church accountable. And true for all believers, including sa SDA Church. Kaya kailangan, mga kapatid na Adventist, panawagan ng Hebrews chapter 1, verse 1 to 12, in these last days, God has spoke to us by His Son. Focus only tayo kay Jesus. Forget about extra-biblical writings, especially yung writings ni Ellen White.